Katatapos natin ng na mag part-time. Hindi ko alam kung matatawag na part-time yon kasi part-time pa rin talaga kasi nga ay kumbaga inaalaw lang ako na magtrabaho o inaalaw ko yung sarili ko actually na magtrabaho ng at least 3 to 4 hours sa isang buwan. Maring tanongin nyo, ano ba yan, Kuya Rod? Makakabuhay ba yung part-time mo? 3 to 4 hours a month lang? Actually, ay napag-usapan na namin ito ng aking director na ang kaya ko lang i-render na part-time sa kasalukuyan ay yung kung anong availability ko doon sa isang trabaho ko. So, napakainam naman kasi yung boss ko dito sa YMCA ay very understanding naman. Kaya nakapagtatrabaho ko kung kailan ko gustuhin, kumbaga. So, napaka-inam din na part-time nito kasi kung kailan yung availability mo, doon ka lang talaga papasok, parang gano'n. So, may kadalian siya dahil mga bata, daycare yung aking pinapasukan dito at yan, may background naman tayo sa teaching at may lisensya naman tayo sa daycare. License level 3 tayo kahit papaano at nag-aral din tayo actually kaya lang isang unit lang and then nabigyan tayo ng level 3 na level 3 na certification. So therefore ay kahit papaano yung trabaho ko na ito ay hindi ako nawawalan ng kumbaga idle time, no? Halimbawa ngayon kasi gawa nga nung 2 araw na conferences namin dito sa sa Catholic schools ay yung in-lieu day namin, ibig sabihin ay meron kaming pagkakataon na kumbaga you spend yung time namin with our family kasi nag-extend kami ng time sa aming conferences at binigyan kami ng isang araw na kumbaga bakasyon dahil siyempre kami doon nag-extend kami ng time sa aming trabaho sa school at nabigyan din kami ng pagkakataon siyempre na kumbaga bigyan ng panahon yung aming sarili din. So that's good sa Regina Catholic Decision kasi binibigyan talaga ng priority yung tinatawag nating mental health, no? And yeah, so pauwi na tayo and natapos yung 4 hours na shift natin. Sa December na naman ako papasok, yun ang kainaman. Kasi wala na akong ibang pwedeng i-off na trabaho sa Regina Catholic Schools, kundi yung Christmas breaks na lang ng mga bata na 2 weeks. Siyempre, nagagawin pa rin ako doon, but at least ay pwede pa akong pumasok sa sa YMCA. So, ganun yung yung kalakaran ng aking part-time sa kasalukuyan. Kumbaga, petex na lang. Hindi na tulad dati ng talagang kung part-time talagang sagsag sa part-time, no? So medyo mas madali na talaga yung aking kumbaga schedule at nakakasama ko pa syempre lalong-lalo na yung first baby namin kahit paano kahit na busy sa amin ko sa inyo talagang kahit sa bahay medyo talagang busy ako kasi nga daming programming, madaming kailangan gawin and the like. At napakaraming ibang detalye pa na dapat kong gawin sa trabaho. Talagang nag-uwi ako ng trabaho. Yun ang aminin ko kasi sa sobrang dami naman. And thankfully, nandito yung aking mga in-laws, parents-in-laws. Pero syempre, yung time na kumbaga nandun ako sa presensya ng aking baby, nagagawa ko yon, no? Not unlike na pag may part-time ako dati, although wala pa naman kaming baby noon, not unlike na kapag nag-part-time ako talagang hanggang alas 9 ng gabi, alas 10, alas 12 ng gabi, lalong-lalo na nung nasa fast food pa lang ako. So, ganun ang naging kalakaran. Thankfully, sabi ko nga, I'm praising the Lord na binigyan ako ng pagkakataon na makapag-part-time sa director na sobrang bait talaga at kumbaga, ang tingin niya sa akin, kumbaga, big brother, parang gano'n, tinitingnan niya ng mabuti na yung kalagayan naming mga empleyado niya. Actually, nung nakaraan,
wala akong naging pasok na October, pero dahil may naging dalawang pasok ako, bago ka magbakasyon sa Pilipinas, alam niyo po yan, ano? Dahil na-cover ko rin po yan. Sabi niya, hindi natin ipapasok yung schedule mo ng yung isang pasok mo. So, ang gagawin natin, sabi niya, yung isang pasok mo ng, halimbawa, ng August, ay hatiin natin, o yung dalawang pasok mo ng August ay hatiin natin. So, yung isang pasok mo ng August lalagyan natin ng August, and then August, September naman yung isa para kumpleto ka pa rin. Kasi sa company namin, sa YMCA, kapag wala kang naging pasok ng the whole month, magkakaroon ka ng parang magte-training ka uli ng childcare, parang gano'n, ng ilang oras lang, isang oras lang naman yun. Pero it's annoying, di ba, na nakuha mo na yun, magte-training ka uli, kapag hindi pumasok, magte-training ka uli, parang gano'n. So paulit-ulit, parang ganyan. So sabi niya, para hindi ka na mag-training next month na pagpasok mo dahil nasa Philippines ka, ang gagawin natin, hindi kita sasweldohin ng buo ngayong month, pero ilalagay ko yung isang schedule mo sa susunod naman para hindi ka na mag-retraining. Sabi ko, thank you, kasi iniisip mo rin talaga yung kalagayan namin. Of course, sabi niya, dahil alam ko naman na yung pagtitraining ay alam nyo na yan kasi mga professional naman kayo, ganyan-ganyan, nakuha na natin ng maraming beses. So, gano'n na lang, ginawa namin para hindi ako training. So, hindi ako nag-training nung pagbalik namin sa Philippines. And, yeah. And, nakakatuwa na yung mga part-time na gano'n. Kahit na sabi ko nga, pwede ko nang iwanan yung YMCA. But, sabi ko nga, hindi naman kuminsan yung tao ang nag-i-inspire sa'yo, di ba? Kundi, yung trabaho, yes, nandyan yung trabaho, susweldo ka, pero more on sa people kung paano makitungo yung mga tao sa inyo, paano ka makitungo yung family nyo, ibig sabihin sa work, family of work ninyo, ay mahalaga yon, no? So sabi ko, parang hindi ko kayang ang iwanan ng YMCA kasi nga yung boss namin sa sobrang bait. Kaya sabi ko, babalik ako ngayon November, babalik ako ng December para naman sa Christmas breaks ng mga bata. Yun ang aking plano. At meron akong 2 weeks na pwedeng ilaan, pero syempre hindi naman lahat yun kasi kailangan ko ring i-spend some time with my family. Parang ganon. So, yun ang aking kumbaga, buhay na sa kasalukuyan. Nandito na tayo sa bahay. Nakakatuwa na, katulad ito, part-time ko, uwi ako ng maaga, and then gagawa pa ako ng iba pagkatapos naman ito, no? Ibig sabihin, marami pa akong magagawa. Although, bayad ako ngayon sa Regina Catholic Schools, babayaran nila ako ng buo dahil nga in lieu time ito, babayaran din ako ng YMCA, parang gano'n. So, pinasok ko lang para hindi lang ako mawala sa listahan ng YMCA at para hindi na ako mag-retraining sa susunod. So, gano'n yung kalakaran ng aking part-time. So, nakakatuwa. Enjoyable dahil maraming taong kumbaga iniisip din ng kalagayan ng kalagayan mo, parang gano'n, no? So, para sa mga nagbabalak dyan na makarating dito sa Canada, hopefully, and we're praying na makahanap din kayo ng mga employer ninyo na kumbaga ay makapagbibigay sa inyo, makapag-i-inspire sa inyo lalo para hindi kayo umalis sa company. Parang gano'n. So, depende pa rin po yan, So, God bless at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.